Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Mga ka-trouble, ngayong araw pag-uusapan na about sa Gilas Pilipinas, sa mga nangyaring laro ngayong araw sa mga tune-up games, particularly sa Gilas versus Ivory Coast at itong Canada versus dito sa Dominican Republic. Unahin muna natin ang balita dito sa Canada versus Dominican Republic. Tinalo po ng Dominican Republic, mga kalaban ng Gilas sa August 25 itong Canada sa Sanchuniac Games. Doon ay naglaro na sa first time itong si Karl Anthony Towns na napakaganda ng kanyang nilaro. Ang score ay 94-88, panalo ang Dominican Republic against Canada sa puro NBA players. Gumawa ng 20 points itong si Karl Anthony Towns na may 6 rebounds at 2 assists. At napaka-impressive dahil tinalo nila ang multiple NBA players na kasali dito sa Canada. Matatandaan nandito si Shai Gilchrist Alexander at itong si Lou Dort ng Oklahoma Thunder na kumana ng 13 points. At napakaganda na simula ni Karl Anthony Towns sa kanyang first tune-up games dahil ngayon lang po siya naglaro dito sa kanyang mother team. At maganda rin ang pinakita ng kanyang teammate na si LJ Figueroa na kumana ng 20 points para sa Dominican Republic at para makuha nila ang first victory after sa third game nila sa mga matches nila. So maganda ang naging laro ng dynamic duo nitong Dominican Republic. At ito ay magiging threat sa ating Gilas Pilipinas dahil kakaharapin natin sila sa August 25 sa ating first game dito sa Philippine Arena. So another pressure na naman ito para sa Gilas Pilipinas at lalo na kay Coach Chot Reyes na sinabi niya minsan na ang Italy is Italy na maaaring wala raw tayong pag-asa. Parang gano'n ang ibig sabihin ni Coach Chot Reyes kaya nakapokus tayo dito sa Dominican Republic. Pero ngayon, nagpakitang Gilas na itong Dominican Republic at tinalo nila ang maraming NBA players ng Canada. So malaking threat talaga ito para sa ating Gilas Pilipinas. Although isa tune-up games pa lang or tune-up game pa lang kaya hindi dapat tayo mag-worry dahil maganda rin ang pinakita kahapon ng ating Gilas Pilipinas. Yes, nanalo po sila dito sa Ivory Coast 85-62 sa convincing win, 23-point lead. Tayo ay pinangunahan ng ating naturalized player na si Jordan Clarkson na kumana ng 13 points in the first quarter. So sa first quarter niya na po yan nakuha at sa mga sunod na quarter hindi na po siya nakascore dahil bumanat na itong ating 6-time MVP na si Junmar Fajardo at ang current MVP natin na si Scottie Thompson. Si Junmar ay tumapos ng 13 points katulad ni Jordan Clarkson at meron mga 11 points itong si Scottie Thompson na may 4 rebounds and 5 assists. So very impressive dahil kagagaling na ito sa injury. At maganda rin na naging laro ng ating dynamic duo na si AJ Edu na kumana ng 12 points and 7 rebounds. At si Kai Soto rin nagaling sa injury na may score na 10 points, 4 rebounds, 2 assists, and 1 block. So magandang nilalaro natin mga bigs dahil malaki din itong Ivory Coast. Pero dahil nga sa lakas nito ni Kai Soto at ni AJ Edu, talagang na-dominate natin itong laban. Yon. So sa first quarter pa lang, lumamang na tayo ng 27-24. At sa second quarter, lamang pa rin tayo ng 4 points dahil sa impressive performance ni AJ Edu. Yan. So magandang tandem po ito. Tandem kay Jordan Clarkson at Kai Soto. Ito po yung box score. So si Clarkson niya ay kumana ng 13 points. Fajardo may 13 din. Edu with 12. Thompson with 11. Soto with 10. At itong si Dwight Ramos ay kumana rin ng 7 points. At si Japet Aguilar with 6 points. At Renz Abando 5 points. Pugoy 4. Perez 3. Rabena 1 at si Malonzo and Newsom lamang ang hindi nakascore dito po sa Gilas Pilipinas. Pinakanahan naman ni Cone itong Ivory Coast with 12 points at si Dadiet with 12 points dahil hindi makakalaro ang kanilang superstar na si Mo Bamba. Yon, so hindi po siya nakapaglaro at nakasama sa Ivory Coast so wala po silang NBA player. Kaya natambakan po sila dito ng Gilas Pilipinas lalo na sa fourth quarter at umalago na tayo at malaki na ang naging lamang. The only problem here na nakita natin dito ang kanilang turnovers na may 18 turnovers ang Gilas Pilipinas. So hindi pa talaga sila masyadong familiar sa isa't isa. Pero ganoon pa man, naipanalo pa rin nila ang laro. Ibig sabihin, malaki pa rin ang pag-asa natin para makapanalo dito sa World Cup sa dating na August 25 sa ating home court sa Philippine Arena. So makikita natin na maganda ang pinakita nito ni Scottie Thompson sa kanyang pagbabalik at Kai Soto, napaka-impressive. So actually, kababalik pa lang nila at pinakita lang na sila ang karapat-dapat na mapasama sa Final 12. Speaking of Final 12, wala pang ilalabas ang SBP dahil sabi ni Chot Reyes, kailangan pa nilang tapusin ang kanilang friendly matches against sa Montenegro. Ito ay mangyayari bukas
August 20 at August 21 naman sa Mexico. So malaking test to para sa Gilas dahil malakas din itong Montenegro ni Chicago superstar Nikola Vucevic ang mga kalaban natin. At ang Mexico ay isang batika na sa South American country. So matataas ang mga ranking na ito mga trouble. Kaya magandang laban ito para sa ating Gilas Pilipinas. Kayo guys, sa tingin nyo, maganda bang pinakita ng ating Gilas Pilipinas ngayong araw? So mag-comment na kayo sa baba at isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.